Okay, nagbabalik tayo sa YouTube channel. Actually, ang tagal ko nang iniisip na bumalik sa aking YouTube and i-share yung aking journey as a flight attendant. Alam nyo ba, yung gamit ko ngayon sa pag-record ng video na to ay iPhone. iPhone, wala pa kasi akong camera. So, yun, malay nyo, pagka sinwerta, diba, sa pagbablog dito sa YouTube, I'll be able to buy my own camera and then of course my own laptop. So wala din akong laptop. So sa phone ko lang siya edit and yun, upload lang din. Nung 2022, ano siya, hindi talaga siya sumagi sa isip ko na mag-apply ako bilang flight attendant nung time na yun. Actually, yung friend ko, talaga siya yung mag apply. Parang sinabi niya lang sa akin, tapos natutulog pa ako ng madaling araw noon. So, nangyari noon, nung nag-apply ako noon, parang sobrang ano lang, walk-in. Kasi hindi ako nakapag-apply noon sa website. Kasi kapag nag-apply kayo ng flight attendant sa Qatar Airways, you can visit the website. And then, mag-apply kayo doon through the website. Tapos may confirmation yan kapag ka natanggap ka or na-invite ka sa kanilang hiring or recruitment day, kunya dito sa Pilipinas, ganyan, may email sila sa'yo. Pero nung time kasi namin, merong ganun, tas meron ding walk-in. So ako nag-walk-in lang ako kasi hindi ko talaga alam. Like talagang on the spot nag-apply ako nun. Tinry ko lang talaga yung luck ko. Tapos nakakatuwanan kasi 'di ba nandun na nga ako sa venue. Sabi sa akin parang, "Oh, Jeric, nakapasa ka nga sa ano." Ang nag-interview sa akin ay yung chief officer nung time na yon. Tapos, di ko alam na chief officer kan siya nung time na yon. Sabi niya, bakit gusto kang maging flight attendant, ganyan. Kasi pag nag-apply kayo ng flight attendant sa Qatar, magkaiba yung pila ng babae at lalaki. So, mas mabilis gumalaw yung sa lalaki kasi hindi ganun kahaba yung pila. Sa babae, syempre, mahaba yung pila, ganyan. Actually, parang 5 lines yun. Or 6 na lines. Tapos, 6 na chairs, ganyan. Sobrang dami. Yung sa lalaki, parang dalawa lang nung time na yun. Lagi naman nilang itatanong sa inyo, bakit gusto nyo maging flight attendant? Ano yung goals nyo? Um, ano yung may add nyo sa company? What are your current and previous experience that you can use, 'di ba, doon sa position as a flight attendant, and why Qatar Airways. So yun yung mga normal na tinatanong doon sa first interview. Then after nung first interview, what happened ay pinapunta kami doon sa SCAR declaration. Alam niyo naman na yung part na yan, lalo na kung lagi kayo nag-a-apply as a flight attendant. Talagang hinahanap, talagang kailangan i-declare mo yung mga kung may tattoo ka, kung meron kang tawag dito, mga scars, pimples, birthmarks, etc. Siyempre, meron din yung history ng health mo, kung ano yung mga sakit, nagkaroon ka ba ng sakit, family history, etc. So, may mga ganong part kami. Right after nun, hindi ako dumaretso sa um, third part, yung final interview. Kasi, nung time na yun nga, wala akong application ID. So, bumalik pa ako nun. So, Monday siya nangyari ng I think April or May. May siya nangyari ng parang third week. So Monday basta siya nangyari. Then after 2 days, so Wednesday ako bumalik kasi nag-apply ulit ako online. Parang kailangan mo na nila ng application number and then babalik ako ng Wednesday. Alam nyo ba nung time na yon Peninsula, Peninsula Hotel sa Makati, muntikan na ako hindi papasukin ng guard. Buta na lang kamo. Ako proactive talaga ako as an naghahanap ng trabaho. Talagang sinabi ko na pinapabalik po ako kasi wala po akong application number nung Monday. So, Wednesday ako na final interview. Ako lang yung lalaki nung time na yon sa buong nung time na yon na final interview. Then 5 babae yung final interview. Actually, 6 kami. Tapos 5 natanggap, yung isa hindi. Actually, parang medyo na ako na hindi natanggap yung isa. Kasi, alam mo yun, parang syempre gusto naman natin na lahat, 'di ba, as much as possible matanggap. So yun, after noon na-interview ako, napaiyak talaga ako ng time na yun kasi sobrang over the moon. Like sabi ko ang saya-saya kasi it was really until now naman dream ko pa din naman maging flight attendant. But so after noon nung na final interview na ganyan, diniscuss yung mga details. Actually, parang hindi ko na din siya maalala. Tapos parang hindi ko na din tawag dito. Hindi ko na siya masyadong maintindihan nung time na yun. Kasi nga, ang nasa isip ko talaga ay, oh my God, alas na ako ng Pinas, makakapag-travel, ganyan.
Tapos makasakay na ako ng eroplano kasi alam nyo guys, yung unang time ko sumakay ng eroplano ay papuntang Taiwan. So first time ko pong sumakay ng eroplano is from Manila to Taipei. Kasi yun ay research namin sa UP. Tapos yun, pinalad lang din ako makasama. So ito yung legit na another lipad ko ng eroplano. So parang after 4 years or after 5 years. Tapos pa Qatar from Middle East. 'Di ba? So sobrang happy talaga ako noon. Siyempre, parang naisip ko noon matutulungan ko yung family ko financially and also yung sarili ko makaipon ako ng pera, ganyan. So sobrang saya talaga. Over the moon. Tapos nakakatawa noon, guys, naiwanan ko yung cellphone ko. Sobrang di ko makalimutan yung application ko sa noong time na yon noong 2022 kasi naglalakad na ako noon papuntang Glorieta. Nakalimutan ko na naiwanan ko yung iPhone ko sa hotel. So, bumalik pa ako. So, sobrang memorable. Tapos, parang naiyak ako noong time na yun talaga. Sinabi ko sa nanay ko, ganyan. Sobrang unexpected kasi nga, hindi ko naman talaga, wala sa plano ko na mag-apply bilang flight attendant noong time na yun. Kasi, nakailang train na ako sa local airlines, ganyan, yung Sepak, PAL, AirAsia. Sabi ko baka it's not for me. Baka I don't really have the quality na hinahanap nila bilang flight attendant. Di naman ako ganun kagwapo, ganyan, noong time na yun. Di naman ganun ka-okay yung katawan ko physically. Baka ang payat ko or alam yun, the way you communicate, the way you talk, the way you present yourself, baka hindi pa ako ganun ka-ready. And naisip ko baka hindi naman talaga yun yung para sa akin. Pero with all of my doubts during that time, sabi ko, kahit ano pa mangyari, ito try ko pa rin. Kasi wala namang mawawala, diba? At least I tried. Wala akong regrets. And kahit on the spot. So, yun. And thank you dun sa friend ko na, yun, alam mo na kung sino ka, na nag-push, na ano ka ba, pumunta ka na. So, di ko makakalimutan yung someone na nag-push sa akin na mag-apply bilang flight attendant. Siya, actually, natanggap din siya. She's still flying with QR. So, ayun, thank you. Kung napapanood ng video na to, I'm so happy. Kasi andiyan ka pa din naman. And alam niyo naman, madaming ding ganap sa Qatar. So, ayan. So, after nun, na matanggap, umuwi na ako nun sa bahay. And then yun, nag-celebrate kami. Well, nag-celebrate na parang sinabi ko lang natanggap ako. Parang naiiyak din kasi syempre lilipad ka ng ibang bansa, diba? So, yun. Actually, guys, if you have other questions regarding your application bilang flight attendant, you can comment down below in the comment section and then I'll try to make another video, yung kasunod ng video na to, ng aking application journey sa Qatar Airways in 2022 para at least meron kayo idea, ganyan, kung ano na ba yung nangyayari sa hiring process. And then, I can guide you kung ano yung mga dapat at hindi dapat yung gawin, ganyan, or ano yung mga kailangan nyo i-prepare prior to your recruitment day. So, ayun lang. I hope you guys like this video. Please subscribe to my YouTube channel. Sobrang laking bagay po nun sa akin. And also, don't forget to like this video. So, ayun lang guys. And share nyo sa mga friends nyo na mga nag-aspire or mga gusto din maging flight attendant, especially for Qatar Airways. So, yun lang. You can also PM me on my Instagram. Talaga sumasagot naman po ako doon as much as possible. So, ayun. Thank you. Bye-bye.